Magandang araw po. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Ako po ulit si Obit. At meron na naman po tayong kwentong ibabahagi sa inyo. Ito po ay naganap sa totoong buhay. Ang kwentong ito ay nangyari sa lalawigan ng Bicol. Ito po ang kwento. Naniniwala ka ba sa aswang? Yan ang unang-unang tanong sa akin ng pinsan ko nang makarating ako ng Bicol mula sa Maynila. Tubong Bicol talaga kami at lahat ng kaanak ko sa father side ay sa Bicol. Pero nang napangasawa ng tatay ko ang aking nanay, ay sa Maynila na kami nanirahan. Yun ay ayon sa kwento ng aking mga magulang. Sabik akong makapagbakasyon dahil sagana kami sa kwento, lalo na sa aking tatay, patungkol sa kung gaano kaganda ang kanilang lugar. Kung kaya't ganun na lamang ang pananabik naming magkakapatid nang sabihin ni tatay na magbabakasyon kami sa Bicol. Simula pa nung bata ako, hindi pa ako nakakaapak ng Bicol. Magtatapos na lamang ako ng high school. Akala ko hindi pa rin ako makakauwi ng Bicol. Kung kaya't nung nalaman namin ang planong ito ni tatay, ay sobrang excited naming magkakapatid. At totoo nga, pagkadating namin ng Bicol, ay mga lunti ang tanawin, dulot ng mga nagyayabungan at nagtatayugang mga puno at mga niyugan. At sa kabilang banda naman, ang mapanghalinang tunog ng mga alon na likha ng napakalawak na karagatan. Napakasarap sa tanawin. Karagatang kulay bughaw na talaga namang tumutugma sa mga kwento ni tatay. Subalit bukod dun, kasama din sa mga naikwento ng aking ama ang mga nilalang na naglalabasan sa pagsapit ng takip silim. Pero sa totoo lang, medyo duda ako sa kwento na yun. Pakiramdam ko gawa-gawa lang yun ni tatay. Pakiramdam ko ginawa niya lang yun para panakot sa amin. Para wag kaming lumabas o huwag kaming maging pasaway. Madaming naikwento si tatay tungkol sa mga nilalang na to. Lalo na ang tinatawag na aswang. Pero hindi ko yun siniseryoso. Taong 1985, nung umuwi kami ng Bicol, tuwang-tuwa kami. Lalo pat sinalubong kami ng mga kaanak nila tatay. Kilala naman namin sila dahil sila ang madalas na pumupunta ng Maynila. At dun sila sa aming bahay tumutuloy kapag nasa Maynila sila. Pagkadating namin ng Bicol, agad akong tinawag ng aking pinsang si Ronnie. At iyon nga ang itinanong niya sa akin, kung naniniwala daw ba ako sa aswang. Hindi agad ako nakapagsalita dahil hindi ko alam kung sasabihin ko sa kanya yung totoo o dadaanin ko na lang sa biro. Ngunit bago pa ako makasagot, ay muli itong nagsalita. May kakilala akong aswang. Totoo ba yan? Maniwala ako. Oo nga, totoo to, sabi pa ni Ronnie. At dahil matagal na rin kaming hindi nagkikita ni Ronnie, ay sinakyan ko na lamang ang sinasabi nito. Pero sa loob-loob ko, puro kalokohan lang to. Sino ba yung pupuntahan natin? Yung dun sa kabilang niyugan? Malayo ba yun? Malayo? Tanong ko pa. Malapit lang yun, sagot naman ni Ronnie. Sa probinsya, kapag sinabing malapit na ganyan, panigurado ilang kilometrong lakaran yan.
At iyon nga ang nangyari. Ilang kilometro ang aming nilakad. Pagkarating namin sa kabilang niyugan, ay tumawid pa kami ng parang sapa. Mababaw lang naman ito. Bagamat malayo, nag-i-enjoy naman ako dahil nakakapasyal ako. At isa pa, ito talaga yung mga gusto ko. Yung mga pumupunta sa mga ganitong lugar. Kaya kahit napapansin kong halos 1 oras na kami naglalakad, ayos lang sa akin. Hanggang sa may nakita kaming isang kubo sa dulo ng niyugan na yan. Ilang sandali pa ay may sumalubong sa amin na isang lalaki na halos kasing idaran lang namin. "Goryo, pinsan ko. Si Manuel." Pagpapakilala sa akin ni Ronnie. Tinanguan ko lang si Goryo at ganun din siya sa akin. "Oh, bakit yung napunta dito?" Tanong naman ni Goryo. Di ba sabi mo, yung tatay mo, isang aswang?" Tanong naman ni Ronnie. Kasi, kaya kami pumunta dito, gusto namin makakita ng aswang Sagot pa ni Ronnie. Ganun ba? Sagot naman ni Goryo. Ako naman, medyo natatawa sa kanila. Dahil sa tingin ko, naglolokan lang kaming tatlo. Katunayan, gusto ko na nga sanang umuwi nun. Kaya lang biglang nag-aya si Goryo papasok sa kanila. "Tara, dun tayo." Aya pa ni Goryo. Papasok kami sa kanilang bakuran. Malawak ang bakuran nila Goryo, na kahit maglaro ka ng agawan base at tumbang preso sa loob ng sabay, ay hindi kayo magkakatamaan. Ganun ito kaluwang. Pero yung bahay nila, maliit lamang ang kubo. Eksakto sa isang pamilya. At meron itong silong. Habang naglalakad, napansin kong may mga alaga silang manok. Pero, iba yung mga manok na naririto. Parang kakaiba ang itsura. "Ronnie, yun mo yung mga manok nila Bakit ganyan yung itsura? Ang gara ng itsura Tanong ko pa. Yan ang tinatawag na... Yun ang tinatawag na kapreng manok. Sagot naman ni Goryo. Yan ang alaga namin. Pagdating dun sa kubo, napansin ko lamang na may kasama pa pala si Goryo. "Tay, may mga bisita ako." Sagot ni Goryo. Sige, papasukin mo. Pasok kayo." Paanyaya naman ng tatay ni Goryo. Pinaupo kami dun malapit sa kanilang hapagkainan. Sapagkat yun lang naman ang kanilang kagamitan sa loob. Maliban sa mga naglalakihang kaldero at kawali at yung mga kawan na tinatawag. Buti naman at napadalaw kayo dito sa amin. Tanong ng tatay ni Goryo. Gusto nyo bang may makain o gusto nyo ba ng suman? Alok nito sa amin. Hindi na po. Sagot naman ni Ronnie. Tay, may tinatanong kasi sila sa akin kanina. Sabi pa ni Goryo. Ano ba yun? Gusto kasi nilang makakita daw ng aswang. Sagot naman ni Goryo. Dahil dun ay napabungisingis ako at medyo siniko ko pa si Ronnie. Pero pagkadinig nun, ay bigla namang natigilan ng tatay ni Goryo sa kanyang ginagawa. Nakatalikod dito sa amin habang may inaasikaso sa kanilang batalan. Pagkadinig nun ay pailalim itong sumulyap sa amin ni Ronnie. Dahil dun ay bigla rin akong natigilan sa pagbungisngis.
Maya-maya ay humarap na ang tatay ni Goryo at ngumiti sa amin. Ano bang gusto niyong malaman sa isang aswang? Tanong ng tatay ni Goryo sa amin. Medyo nauutal kong sagot nang biglang magsalita si Ronnie. Gusto ko po sanang malaman kung paano kayo magiging aswang. Dahil dun ay bigla akong nasiko si Goryo. Uy, ba't mo sinabi yun? Hindi po, nagtatanong lang po kami pero ang totoo po, hindi naman po ako naniniwala dun. Si Ronnie lang po. Siya lang po ang gustong makakita nun. Pagkakaila ko pa at pagpapaliwanag. Dahil dun ay napatayo na rin ako. Tara na nga. Tara na nga, Ronnie, alis na tayo. Wag muna kayong umalis. Dyan lang muna kayo. Maupo lang kayo. Goryo, pakisarado nga yung pintuan. Utos pa ng tatay ni Goryo. Dahil dun ay medyo nakaramdam na ako ng kaba. Dahil hindi ko rin gusto ang matatalim na tingin ng tatay ni Goryo sa akin. At isinarado na nga ni Goryo ang pintuan ng bahay. At dahil wala namang kuryente sa parting yun ng baryo, ay nabalutan ng dilim ang kabahayan. Maya-maya pa, may nagsindi ng gasera. Isang gasera na yari sa bote ng palaman. Nasa kalahati lamang ang laman ng gaas at yun yung nagsisilbing dingas sa gasera. Ano nga ba ulit yung gusto niyong malaman? Muling tanong sa amin ng tatay ni Goryo. Pasagot na si Ronnie nun. Ngunit bago pa siya makapagsalita, ay kaagad ko na itong pinutol. Manong, gusto na po sana naming makauwi. Sagot ko. Tumingin sa akin ang tatay ni Goryo at napakatalim ng tingin nito na parang tumatagos sa aking pagkatao. Nakaramdam ako ng matinding nervous dun. Hindi po. Gusto po talaga naming makakita ng aswang. Biglang sagot naman ni Ronnie. Nasiko ko muli si Ronnie. Ikaw lang yan, oh. Huwag mo akong damay. Bulong ko pa sa kanya. Maya-maya pa ay nagsalita muli ang tatay ni Goryo. May mga bagay kasi na dapat mo nang magawa bago ka makakita ng aswang. Maaaring magpakita ang isa sa inyo o hindi. Nasa kanya yun. Nasa kanyang kakayahan yun. Sabi pa ng tatay ni Goryo. Ay, ganun po ba? Sagot namin parehas ni Ronnie. Paano po kayo nagiging aswang? Biglang tanong muli ni Ronnie. Dahil dun ay biglang napangiti ang tatay ni Goryo habang nakatingin ito kay Ronnie. Gusto ko yung ugali mo. Prangka kang tao. Sabi pa ng tatay ni Goryo. Eto, tatanungin kita. Naniniwala ka ba sa aswang? Tanong ng tatay ni Goryo kay Ronnie habang nakatingin ito sa kanya. Opo, naniniwala po ako. Walang kagatol-gatol na sagot ni Ronnie. Sabay baling ng tingin ng tatay ni Goryo sa akin. Ikaw, iyo. Mukhang bago ka rito. Tanong nito sa akin. Dahil dun ay hindi naman ako makatingin sa kanya. At medyo napatungo na lamang ako. Naniniwala ka din ba sa aswang? Tanong nito muli sa akin. Hindi ako makasagot. Dahil ang totoo ay hindi talaga ako naniniwala. Pero natatakot ako na baka magalit sa akin pag sinabi kong hindi. O bueno,
Nakikita niyo ba ito? Sabi muli ng tatay ni Goryo habang may itinuturong malaking garapon. At ang garapon na yun ay may laman na parang langis. Halos mapuno na ito, ngunit nakasarado itong maigi. Binuksan ito ng tatay ni Goryo ng bahagya at biglang umalingasaw ang napakabahong amoy. Para itong nabubulok na laman na hindi ko maintindihan. Mas mabaho pa ito sa sariwang tae ng pusa. Halos mapaduwal kami ni Ronnie sa baho. At kaagad namang isnarado ng tatay ni Goryo ang garapon. Yan ang sikreto ng isang aswang, sabi pa nito. Bakit? Bakit po? Ano po ba yan? Muling tanong ni Ronnie. Iyan ang ginagamit na langis ng aswang. Saan po ba gawa yan? Tanong ko naman bigla dahil parang biglang napukaw ang aking atensyon. Nakita niyo ba yung manok namin sa labas? Tanong pa ng tatay ni Goryo. Opo, sagot namin ni Ronnie. Yung takip ng itlog ng ganyang klaseng manok, isa yan sa mga kailangan. Hindi po ba pwede yung native na manok? Tanong pa ni Ronnie. Hindi pwede. Yang ganyang klaseng manok lang. Bukod dyan, yung langis ng nyug, naiisa ang mata. Pagkadinig ko nun, ay bigla akong nagulat. Dahil parang hindi pa ako nakakakita nun. Di ba po, ginagamit din po sa panggagamot yung nyug na iisang mata? Sagot naman ni Ronnie. Ako naman ay gulat na gulat sa dami ng alam ni Ronnie. Oo, tama ka. Pero bukod dyan, kailangan din ng regla ng isang babae. Pagkadinig ko nun ay medyo natawa ako. Pero pinigil ko dahil parang nakakatawa talaga to sa akin. Hindi ko alam kung napansin ako ng tatay ni Goryo. Pero pilit kong pinigilan ang aking sarili sa pagtawa. Kailangan yan. Pero hindi pa yan. Pag nakuha mo ng mga yan, ang pinakahuling kailangan ay ang ipot ng manok na inaalagaan namin. Pagkadinig ko nun ay hindi ko na napigilan ang aking sarili at napatawa na talaga ako. Hindi ko na napigilan pa ang aking paghalak. Napatingin na sa akin si Ronnie, maging si Goryo, lalo na ang tatay ni Goryo. Pero wala na akong magawa. Hindi ko na talaga mapigil ang tawa ko. Tawa ako ng tawa. Nang sa ganung tagpo, ay biglang magbanggit ng mga kakaibang salita ang tatay ni Goryo. Hindi ko maintindihan ang salitang yun. Pero parang hindi din salitang Bicol. Hindi din naman Ingles. Pero kakaiba ang mga binibitawan niyang salita. Habang nagbabanggit ng mga ganong kataga, ay ibinubukas nito ang garapon. At muling umalingasaw ang nakasusulasok na amoy. At dahil dun ay napatigil na ako sa pagtawa. At sukang-suka ako sa aking nalalanghap. Iniwan lang yun ng tatay ni Goryo na nakabukas. At idinampi nito ang kamay nito sa loob. At pagkadampi ay ipinahid sa kanyang katawan. Habang pinapaulit-ulit ang kanyang mga salitang binabanggit na para itong nagdarasal. Isa-isang inalis ng tatay ni Goryo ang kanyang damit at sinabayan ito ng pagpahid ng langis. Sukang-suka ako sa naaamoy ko.
Pero kitang-kita ko din ang ginagawa ng tatay ni Goryo. Sa puntong yun ay nababalutan na ako ng kakaibang takot. Dahil yung paulit-ulit na salita niyang binabanggit ay parang umaalingaw-ngaw sa loob ng bahay. Parang nabubuhay yung salita at umaalingaw-ngaw din sa aking pandinig. Nakakakilabot. Habang ginagawa yun ay tumalikod yung tatay ni Goryo, kasabay ng paghahaplos ng langis sa katawan nito. Hanggang sa dumakot ito ng lupa at muling ipinahid sa kanyang katawan. Napakapit na ako ng sandaling yun kay Ronnie. Ronnie, anong nangyayari? Anong ginagawa niya? Nanginginig kong tanong kay Ronnie. Hindi ko alam eh. Sagot din ni Ronnie sa akin. At maya-maya pa ay unti-unting nagbago ang kutis ng tatay ni Goryo. Parang nagpalit ang balat nito. Yung payat na katawan nito ay parang nagsipaglakihan ng mga buto. Hanggang sa umupo na lamang ito sa lupa. Pagkaupo ay bahagya itong lumingon. Lumingon ito sa amin. Pagkatingin nito ay napasigaw ako bigla sa takot. Dahil ang mga mata nito ay parang sa hayop na hindi ko mawari. At nanlilisik ito. Napatakbo na kami ni Ronnie. Subalit pagkatakbo namin ay nakaharang si Goryo sa pintuan. Hinarangan niya pa ito ng mahabang upuan na gawa sa kahoy. Kung kaya't napaakyat kami sa may hagdan papasok sa kanilang kwarto. At sa sobrang takot ay napapunta na kami sa kwarto, sa looban. At dun ko lamang napagtanto na wala na pala kaming pwedeng labasan dun. Walang pintuan at maging bintana ay wala. Dahan-dahan ay tila gumagapang ang nilalang na yun papalapit sa amin. Nagtataglay ito ng mahahabang kuko at nakakatakot na wangis. Nagsigawan na kami ni Ronnie nung mga sandaling yun. Napaiyak na ako sa sobrang takot. Halos mawalan na ako ng ulirat dahil sa sobrang takot ko. Nang sa isang iglap, biglang nanumbalik sa dating wangis ang tatay ni Goryo. Nagbalik ito sa anyong tao. Huwag na kayong matakot. Tinupad ko lang naman ang inyong kagustuhan. Inyong makakita ng aswang. Sabi pa nito. Umiiyak pa rin ako nung mga sandaling yun dahil sa labis na takot. Umiiyak at nanginginig. Huwag kayong mag-alala. Hindi ko kayo kakainin. Ang totoo niyan ay napatira kami sa lupaing ito. Pasalamat sa inyong lolo. Siya ang nagpatira sa amin dito. Sa kabila ng pagiging ganito namin, ay pinakitaan niya kami ng kabutihan. Kaya dahil dun, kami ang naging tagabantay ng inyong niyugan. Lahat ng niyugan ng inyong lolo, kami ang nangangasiwa. Maya-maya pa, ay nakarinig na kami ng mga boses mula sa labas. Mga boses nila tatay at ng iba ka pang tiyuhin. Kanina pa pala kami hinahanap. Dun ko lamang din nalaman na matagal na palang kaibigan nila tatay, ang tatay ni Goryo. Kaya ganun na lamang din pala ang lakas ng loob ni Ronnie na magtungo rito. Pero hindi ko talaga malilimutan ang araw na yun. At dun ko rin nalaman na totoo pala ang aswang. Napakahiwaga ng ating mundong ginagalawan. Napakaraming bagay
ang mahirap ipaliwanag. Pero, nagaganap. Hanggang dito na lamang po. Salamat po sa pakikinig. Magandang araw po. Nais ko lamang pong magpasalamat sa lahat po ng sumusuporta sa ating channel, sa lahat po ng ating mga subscribers, sa lahat po ng ating mga listeners, mga silent listeners po, mga OFW listeners mula po sa iba't ibang panig ng mundo. Maraming salamat po sa pagsuporta po sa ating channel. At kung hindi po kalabisan, baka pwede pong please don't skip ads po. Napakalaking bagay po sa atin. Napakalaking tulong po sa ating channel. At paki-like na rin po ang ating mga videos para po dagdag po sa algorithm po sa ating channel para lalo po nating mapalaganap ang ating channel. Nais ko lamang pong i-shout out ng happy birthday po kay Luis on September 30. More birthdays to come, more blessings and good health. Shoutout po sa inyo. Ang pagbati pong ito ay mula po kay Ma'am Annie Apruebo. Shoutout po sa inyo. Maraming salamat po. Shoutout din po sa mga kaibigan po ni Boss Benji na sila Rudy the Boy Valera and family, Ritz Consulta and family, Sir Christian Vergara and family, kay Kaeman Cueto and Ariel Cueto and family, Rodelio Jelay Maglinaw and family, Ted Williams Amutan and family, Fascio Hernandez and family, at sa Dangkalan family, sa Three Angels ni Boss Benji na sina Eliza Bryce, Aliyah Briel, Olivia Noreen Elise, at kay Ma'am Maylin Dangkalan, asawa po ni Boss Benji. Shoutout po sa inyo. Maraming salamat po. Nais ko lamang pong i-shoutout si Boss Jing Fuenzalida, isa po sa ating mga silent listeners. Maraming salamat po, boss, sa pakikinig. Shoutout po sa inyo. Nais ko lamang pong i-shoutout si Boss Ariel Del Mundo. Boss, shoutout po. Kay Boss Fremogi De Vida, shoutout po. Maraming salamat po sa pakikinig. Kay Boss Hads dyan po sa may Saudi, shoutout po sa inyo, boss. Ingat kayo dyan palagi. Shoutout po sa Villaruel family dyan po sa may San Jose del Monte, Bulacan. Shoutout po sa inyo. Maraming salamat po sa pakikinig. From Boss Rene Villaruel, boss, shoutout po. Shoutout din po sa Pandy Pain Bake Shop at Trento, Agusan del Sur. Ang shoutout pong ito ay mula po kay Boss Robin Salvador. Boss, shoutout po. Kay Boss Marlon Bagunbon. Boss, shoutout po. Kay Boss Roel Muwalya. Boss, shoutout po. At kay Mr. Anton Nakan at kay Mr. Norbayan Gumilong. Shoutout po sa inyo. From Boss Gino din. Shoutout po sa inyo. Ang furniture shop ng San Martin, Angon, Rizal. Shoutout po sa inyo dyan. Ang shoutout pong ito mula po kay Ma'am Arlene Malate, shoutout po. Shoutout din po kay Boss Ronnie Roldan, boss, shoutout po. Shoutout din po kay Boss Randy Salvador, boss, shoutout po. Nais ko lamang pong i-shoutout si Boss Michael Mojica Video ng Tagaytay City, shoutout po. Shoutout din po kay Boss Jonathan Alano dyan po sa may Bicol, boss, shoutout po. Shoutout din po kay Boss Joel Cabahog, boss, shoutout po. Shoutout din po kay Boss Paul Adlaon, boss, shoutout po. Pasensya na po, medyo natagalan yung shoutout. Shoutout din po sa mga taga Katmon Boys dyan po sa may Makati. Shoutout po sa inyo. Ang shoutout pong ito ay mula po kay Boss Rene Villaruel. Shoutout po. Shoutout din po kay Jepoy, kay Jessa, at kay Fritz. Ang shoutout pong ito ay mula po kay Ma'am Annabeth Apruebo. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po kay Boss Bulag na Anghel, boss. Shoutout po. Maraming salamat po. Si Boss Jimmy Kua, shoutout po sa inyo. Maraming salamat po sa pakikinig. At shoutout din po sa may
Samahang Maralita, sa mga tagapakinig po dyan, maraming salamat po. Shoutout din po kay Boss Jesse Manresa at sa misis po ni Boss Jesse. Shoutout po sa inyo, maraming salamat po sa pakikinig. Shoutout din po kay Ma'am Elizabeth Arnaiz. Shoutout po sa inyo, ma'am. Shoutout din po kay Boss Rex Hunters Adventure. Boss, shoutout po, maraming salamat po sa pakikinig. Si Ma'am Janet Verga, dyan po sa may Qatar. Ma'am, shoutout po. Maraming salamat po. Kay Boss Jun Tupas, boss, shoutout po. Kay Boss Eduardo Ducay, boss, shoutout po. Kay Boss Rick and Resty Alcantara, shoutout po sa inyo. Ang shoutout pong ito ay mula po kay Boss June G. Alcantara, shoutout po. Kay Boss Romeo Alvarez, dyan po sa may San Jose del Monte, Bulacan. At sa mga taga San Jose del Monte, Bulacan, shoutout po. Ang May Kokoro team, shoutout po sa inyo. Shoutout po kay Boss Jeric, kay Boss Lawrence, kay Boss Javier, kay Ma'am Angie. Shoutout po sa inyo. Salamat po sa pagtulong. Maraming salamat po. Si Boss Malvin Esguera at si Boss Ronaldo Esguera, shoutout po sa inyo. Shoutout din po sa Manhattan Hamburger and Restaurant, dyan po sa may Bucandalia, Imus, Cavite. Shoutout po sa inyo. Maraming salamat po sa pakikinig. Si Boss Bulag na Anghel, boss, shoutout po sa iyo. Salamat po sa pakikinig. Shoutout din po kay Ariando Tamor, kay Boss Christian Ed, at kay Boss Ferdinand Tamor, dyan po sa may Las Piñas. Shoutout po sa inyo. Ang shoutout po ito ay mula po kay Boss Chris. Shoutout po. Shoutout din po sa King Solomon Game Farm, dyan po sa may Tawid, Maasin City, Southern Leyte. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po kay Ma'am Rosie de Mesa. Ma'am, shoutout po. Shoutout din po kay Ma'am Julie Roel, kay Ma'am Raquel Punsalang, Ma'am Melania Roel. Shoutout po sa inyo. Sa family niyo po, shoutout po. Boss Loreto Ihaan Jr., shoutout po. Sir Ron Pilapi, dyan po sa Kentucky, shoutout sa inyo. Boss Liay Estoque, shoutout. Boss Edison Velasco, shoutout. Boss Rodney TV, may time po kayo, bisita na ba siya po ni Boss Rodney TV. Vlogs siya po sa mountain bike. Shoutout din po kay Boss Red Rosal. Nag-livestream po si Boss Red every Wednesdays, Fridays, and Sundays. May time po kayo, bisita na ba siya channel niya. Boss Lady B 73 dyan po sa Texas, shoutout po. Boss Ed Uy, shoutout po. Boss Dimples Yumi, boss, shoutout sa iyo, boss. Ma'am Liza Arcega, shoutout po. Ma'am Ivy Standian, shoutout po. Boss Rochelle Abillar, may time po kayo, bisita na ba siya po. Rochelle Abillar po. Ma'am Melanie Passion, shoutout. Ma'am Milagrosa Lok, shoutout. Boss Nonoyski, shoutout sa iyo, boss. At yung BFF pala ni Ma'am Jane, si Boss Hershey, shoutout sa iyo. Boss Miles, shoutout po. Boss Lord Olivar, shoutout po. Boss Rexy Ann, shoutout po. Boss Jesse Joshua Castillo, shoutout po. Ma'am Maya Flores, shoutout po. Boss Queenie, shoutout po. Boss Alberto Liano, shoutout po. Ma'am Michelle Cedron, shoutout po. Ma'am Susan De Los Santos, shoutout po. Boss Ron and Ma'am Lenny Fish, shoutout po sa inyo. Sir Reynaldo Silong, shoutout po. Ma'am Charlene Gumansing, shoutout po. Boss Psychic Scorpio, shoutout po. Ma'am Marianita FL, shoutout po. Boss James Channel, may time po kayo, bisita na ba siya po ni Boss James. Ma'am Maribel Salcedo, shoutout po. Boss Vinci Maya, boss, shoutout po. Boss Leonardo Manalo, shoutout po. Boss Yumi Cotton TV, shoutout sa iyo, boss. May time po kayo, bisita na ba siya channel, Yumi Cotton TV. Boss Yoreski Escalona, shoutout sa iyo, boss. Boss Jopay Bertuto, boss, shoutout sa iyo. Ate Peng, shoutout po. Ma'am Elaine Almera, shoutout po. Boss Supremo Proxky, dyan po sa Cavite, shoutout sa iyo, boss. Ang Bless na Baka, shoutout po. Ma'am Christian, dyan po sa Hamburg, shoutout po. Kaya Sir Alex of Southern Mindanao Creep Experience, shoutout sa iyo, sir. Boss Jimmy Pandong, shoutout po. Kay Tata Estong Nestor Bauyon, dyan po sa London, shoutout po. Ma'am Mary Asilar, shoutout po, dyan dito sa UK. Boss Edward Malilin, boss, shoutout po. Boss Raymond Glover, shoutout sa iyo, boss. Ma'am Miraiza Miguel, shoutout po. Shoutout po kay Boss Ricky Gonzalez, kay Boss Bobby, kay Ma'am Milagros Gonzalez, kay Sir Romeo, shoutout po sa inyo. Boss Sai 1986 Vlog, may time po kayo bisita naman channel, Sai 1986 Vlog.
Boss Young's Life, shoutout. Boss Russell Ferreira, shoutout. Boss M. Slack, shoutout. Miss Jabel, shoutout po. Boss Joji D, shoutout. Ma'am Liza Arcega, shoutout po. Ma'am Selena Rawato, shoutout po. Boss Francis Maula, shoutout po. Boss Stacy Vlog, dyan po sa Spain, shoutout po. Boss Mary Tales, may time po kayo, bisita na po, shoutout po ni Boss Mary Tales. Ma'am Mirna Buo, shoutout po. Boss Kamandag Pigeon TV, mahilig po kayo sa kalapati, bisita po sa channel po ni Boss Kamandag Pigeon TV. Ganun po kay Boss Titan Love TV. Boss Diggy and George, mahilig po kayo sa bedtime stories, bisita lang po sa channel po nila. Boss Horseshoe TV, mga vlogs po nila sa Japan, bisita lang po sa channel. Boss J. Palo, shoutout. Boss Pedro Tampo, shoutout po. Ma'am Maria Lizel Varo, shoutout. Ma'am Aubrey Delgado, shoutout sa iyo, ma'am. Sa family po, sa husband niyo po. Boss Camilo Aroy, boss, shoutout sa iyo dyan, sa mga taga Southern Leyte. Kay Boss Jesse, ang Manuel at Horror Stories, may time po, bisita lang po sa channel niya. Boss Nico, shoutout sa iyo, boss. Boss Ron Misa, shoutout po. Ma'am Erica Tijano, shoutout po. Boss Angie Katifuko, shoutout po. Ma'am Ana Sato, shoutout po. Ma'am Eli Cono, shoutout po. Boss Freya Soul, shoutout sa iyo, boss. Boss Resi Madrid, shoutout po. Lutong Bahay ni Ming, shoutout po. Boss Wences 66, shoutout po. Boss John Reina Zakati, boss, shoutout. Kay Ma'am Lea Velasquez, shoutout po. Kay Ma'am Shirley Carillo, shoutout po. Sa mga hindi po nabanggit, pasensya po, bawi po ako next time. So, naibigan po ninyo ang ating kwento. Pakihit lang po ang like button, pati din po subscribe. Pakiclick na rin po ang notification bell para updated po tayo sa ating mga kwento. Kung may nais po kayong sabihin, pakiiwan lang po sa ating comment section. Maraming salamat.